Ang mga salitang iyon ay parang isang bomba na sumabog sa kanyang isipan. Plinano ko yun. Naramdaman ni Alena na nanlambot ang kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa pader para hindi matumba. Hindi. Hindi maaari. Bakit? Yun lang ang salitang nagawa niyang ibulong. Bakit? Tumawa si Paolo, isang tawang walang kagalakan. Dahil ang lahat ng yaman ng Devilla, ang lahat ng kapangyarihan sa akin dapat yon. Hindi sa isang mahinang tulad ni Marco na ang tanging alam gawin ay tumakas sa responsibilidad. Habang ako ang nagtatrabaho, ako ang nagsasakripisyo. Pero sa huli, kanino pa rin mapupunta ang lahat? Sa nag-iisang tagapagmana. Ang galit sa boses ni Paolo ay nakapangingilabot. Ang mukha nitong kanina igwapo ay tila nag-iba ng anyo, naging isang maskara ng inggit at kasakiman. Pero ang plano ko ay pumalpak, sabi nito, ang tingin ay muling bumalik sa kanya, mas matalim, mas mapanganib. Dahil nabuhay siya. At dahil may nakakita. Ikaw. Dumukot si Paolo sa bulsa ng kanyang jacket. Hindi isang baril o kutsilyo ang inilabas nito. Kundi isang cellphone. May ipinakita ito sa kanya. Mga litrato. Ang nanay niya namimili sa palengke. Ang nakababata niyang kapatid na lalaki naglalaro ng basketball sa kanto. Ang kapatid niyang babae naglalakad pa uwi mula sa eskwela. Ang mga litrato ay malinaw. Kinuha ng malapitan. Isang tahimik na mensahe na mas malakas pa sa sigaw. Ang ganda ng pamilya mo, Alena, sabi ni Paolo, ang boses ay puno ng huwad na paghanga. Masaya sila. Payapa ang buhay. Sayang naman kung magugulo yon, hindi ba? Ang mga luha ay nagsimula ng bumuhos mula sa mga mata ni Alena. Hindi na siya makahinga. Ang takot na nararamdaman niya ay hindi na para sa sarili niya, kundi para sa kanila. Anong gusto mo? Tanong niya sa gitna ng mga hikbi. Itinago ni Paolo ang cellphone. Dahan-dahan nitong itinaas ang kamay at pinunasan ang isang luha sa pisngi ni Alena gamit ang hinlalaki nito. Ang simpleng gesto ay nagpadama sa kanya ng matinding pandidiri at takot. Simple lang, bulong nito, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, nang aakit at nagbabanta. Katahimikan. Ang presyo ng katahimikan mo ay ang kaligtasan nila. Huminga ito ng malalim na para bang ninanamnam ang kanyang takot. Ang pananahimik mo ang magliligtas sa pamilya mo. At sa buhay mo. Pagkasabi noon, tumalikod na si Paolo at naglakad palayo, ang mga yabag ay dahan-dahang naglaho sa dilim. Naiwan si Alena sa iskinita, nakasandal sa pader, nanginginig, umiiyak at basag na basag. Ang bigat ng katotohanang nalaman niya at ang bigat ng desisyong kailangan niyang gawin ay parang isang dambuhalang bato na dumagan sa kanyang dibdib, dinudurog ang lahat ng pag-asa na natitira pa sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng pagpapahirap para kay Marco. Nasa mansyon siya, napapaligiran ng lahat ng luho na maaari niyang hilingin, ngunit ang isip niya ay nasa kabilang kalsada, sa isang maliit na laundry shop na amoy sabon at araw. Sinusubukan niyang tawagan si Alena, ngunit ang bawat tawag ay parang pagkatok sa isang pintong ayaw bumukas. Kung sasagutin man niya, ang boses niya ay laging pabulong, ang mga sagot ay laging maikli. Okay ka lang ba? Tanong niya sa isang tawag. Okay lang, sagot nito. Pwede ba tayong magkita? Busy ako. Alena, may problema ba? Wala. Sige na, may gagawin pa ako. At ibababa na nito ang telepono. Ang bawat maikling pag-uusap ay parang isang maliit na patalim na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang babaeng nakilala niya na may matamis na ngiti at mga matang nangungusap ay biglang naging isang estrangherang puno ng takot at lihim. Ang pader na sinubukan niyang gibain sa pagitan nila ay tila muling itinatayo ni Alena, mas mataas at mas matibay. Ang pagbabagong ito ay hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ni Doña Esmeralda. Isang hapon, habang nagkakape sila sa hardin, nagsalita ang kanyang ina sa isang malumanay na boses na nakabalot sa pag-aalala. Anak, sigurado ka ba sa babaeng yan, simula nito? Hindi sa nanghusga ako, pero ang bigla niyang paglitaw sa buhay mo, kasabay ng aksidente mo, hindi ka ba nagtataka? Ma, Alena is a good person, mabilis na depensa ni Marco. Alam ko, at gusto kong maniwala dyan, sabi ni Doña Esmeralda, hinawakan ang kanyang kamay. Pero sa negosyo natin, marami tayong kaaway. Maraming gustong makita tayong bumagsak.
Paano kung ginagamit lang siya? Paano kung isa siyang espiya mula sa mga kalaban natin? That's imposible, iling ni Marco, pero ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Ang pagdududang iyon ay diniligan pa ni Paolo. Kinagabihan, pumasok ito sa silid-aklatan kung saan nagbabasa si Marco. May dala itong isang brown folder. Pinsan, sabi ni Paolo, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ayoko sanang gawin to, pero nag-aalala ako para sa iyo. Dahil hindi mo pa naaalala ang lahat, I took the liberty of doing a little background check on Elena Reyes. Para lang sa proteksyon mo. Binuksan nito ang folder. Sa loob ay may mga papel na may mga listahan ng mga kumpanyang katunggali nila sa negosyo. Alam mo ba na ang isa sa mga pinakamalaki nating kakompetensya, ang Shecorp, ay may mga kamag-anak pala na nakatira sa parehong barangay kung saan nakatira si Elena. It could be coincidence, but it's a coincidence, Paolo, mariing sabi ni Marco, isinara ang folder. Ngunit sa loob-loob niya, ang maliit na pagdududa ay nagsisimula ng lumaki. Sa kabila ng lahat, nananaig pa rin ang pagmamahal niya. Kailangan niyang makausap si Elena. Kailangan niyang marinig mula mismo dito na mali ang lahat ng hinala nila. Kaya kinabukasan, bumalik siya sa labaklin. Naabutan niya itong mag-isa, abala sa pagpasok ng mga damit sa washing machine. Nang makita siya nito, ang unang emosyon na dumaan sa mukha nito ay hindi saya, kundi gulat. At takot. Marco, pagtatama nito. Anong ginagawa mo dito? Kailangan nating mag-usap, Elena, sabi niya. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit mo ako iniiwasan? Wala nga. Busy lang talaga ako, sabi nito, tumalikod at nagkunwaring may inaayos. Ang pag-iwas nito ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Ang distansya sa pagitan nila, kahit ilang hakbang lang, ay parang isang malaking bangin. Sa pagkataranta nito, nasagi ni Elena ang kanyang shoulder bag na nakasabit sa isang upuan. Nahulog ito sa sahig at bumukas. Lumabas ang laman, isang suklay, isang maliit na wallet, at isang nakatuping papel. Agad na yumuko si Elena para pulutin ang mga gamit niya, ngunit mas mabilis si Marco. Dinampot niya ang bag. Elena Akin na yan, sabi nito, pilit na inaagaw ang bag. Ngunit huli na. Ang kanyang mga mata ay napako sa papel na bahagyang nakalabas, mula sa bag isang papel, na may logo ng isang kilalang bangko. Isang bank statement. Bago pa siya makapag-isip, bago pa niya mapigilan ang sarili, kinuha niya ito. Marco, wag, sigaw ni Elena, ngunit ang kanyang boses ay tila nagmula sa malayo. Binuksan ni Marco ang papel. Ang mga mata niya ay mabilis na dumaan sa mga detalye. Ang pangalan, Elena C. Reyes. Ang petsa, ilang araw lang ang nakalipas. At pagkatapos ang numero. Isang credit transaction. Isang malaking halaga. Isang halaga na may 7 numero. 1,000,000 piso. Nabitawan ni Marco ang papel. Tila nawala ng hangin ang buong shop. Tinitigan niya si Elena, na ngayon ay nakatayo na parang isang estatwa, ang mukha ay putlang-putla. Ang mga salita ng kanyang ina. Ang iebidensya mula kay Paolo. Ang pag-iwas ni Elena. Ang malaking halaga ng pera. Lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawang hindi niya kailanman gustong makita. Isang larawan ng panlilinlang at kasinungalingan. Tumingin siya sa mga mata ni Elena, naghahanap ng kahit anong bahid ng paliwanag, kahit anong pagtanggi. Ngunit ang nakita lang niya ay takot at pagkakasala. Ang puso ni Marco ay hindi lang nabiyak. Nadurog ito. Ang tanging naririnig sa buong shop ay ang mabagal na pag-ikot ng washing machine at ang mabilis, malakas na pagtibok ng sariling puso ni Elena. Ang bank statement. Ang pangalan niya. Ang 1,000,000 piso. Nakatayo si Marco sa harapan niya, hawak ang papel na iyon na parang isang hatol ng kamatayan. Ang mga mata niyang dati puno ng lambing at pagkalito ay ngayon ay parang 2 piraso ng yelo. Malamig. Matigas. Puno ng isang emosyon na hindi pa niya kailanman nakita mula dito, pagkadismaya. Marco Nagsimulang magsalita si Elena, ngunit ang boses niya ay basag. Hindi akin yan. Isang maikling, mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. Hindi sayo.
Pero nakapangalan sa'yo, Alena. At may 1 milyong piso. Saan galing to? Ang tanong ay parang isang sampal. Naramdaman ni Alena ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na napakakomplikado at napakapanganib? Ang banta ni Paolo ay umalinggaw sa kanyang isipan, ang mga litrato ng kanyang pamilya. Si Paolo. Bulong niya, ang mga salita ay hirap lumabas. May kinalaman siya dito. Isa itong patibong. Sa pagbanggit niya ng pangalan ni Paolo, lalong tumigas ang ekspresyon sa mukha ni Marco. Ang bakas ng sakit ay napalitan ng galit. Si Paolo. Ang pinsan ko na nag-aalala para sa akin. Ang pinsan ko na tumutulong sa aking alalahanin ang lahat. Siya pa ngayon ang sinisisi mo. Totoo ang sinasabi ko, sigaw ni Alena, ang desperasyon ay nagsisimula ng manaig sa kanyang takot. Hindi mo siya kilala, Marco. Hindi mo alam kung ano ang kaya niyang gawin. Ang hindi ko alam, Alena, ay kung sino ka ba talaga, ganti ni Marco, ang boses ay tumaas na rin. Lahat ng ito ang pag-iwas mo, ang mga lihim mo dahil ba dito? Dahil ba nabayaran ka na? Sino ang nagbayad sa'yo? Ang mga kalaban ba namin sa negosyo? Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Alena. Ang lalaking minamahal niya, ang lalaking pinangakuan niyang poprotektahan sa sarili niyang paraan, ay iniisip na isa siyang espiya. Isang bayaran. Hindi. Hindi totoo yan, sabi niya, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Walang kinalaman ang pera dito. May mga bagay ka lang na hindi maintindihan. Kung ganon, ipaintindi mo sa akin, hamon ni Marco, ang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Sabihin mo sa akin ang totoo. Yung buong katotohanan, Alena. Dahil pagod na akong manghula. Pagod na akong mabuhay sa isang kasinungalingan. Natigilan si Alena. Ang buong katotohanan. Ang katotohanang sinubukan siyang patayin ng sarili niyang pinsan. Ang katotohanang ang ina nito ay naglihim din dito. Ang katotohanang siya, si Alena, ay naging isang duwag at nagtago ng lahat ng ito mula sa simula. Kung sasabihin niya ang lahat, ano ang mangyayari? Sisirain niya ang relasyon ni Marco sa pamilya nito. Ilalagay niya sa panganib ang sarili niyang pamilya. At higit sa lahat, makikita ni Marco kung gaano siya naging kaduwag. Ang kanyang bibig ay bumuka, pero walang salitang lumabas. Ang kanyang utak ay sumisigaw, pero ang kanyang lalamunan ay sarado. Ang helplessness ay parang isang laso na kumalat sa buong katawan niya. At sa gitna ng kanyang paghihirap at frustrasyon, isang pangungusap ang kumawala mula sa kanyang bibig, isang pangungusap na puno ng sakit at hinanakit, isang pangungusap na alam niyang pagsisisihan niya sa sandaling masabi niya ito. Hindi mo naiintindihan kasi wala kang maalala. Ang sandali matapos niyang sabihin iyon ay puno ng nakabibinging katahimikan. Maging ang ugong ng washing machine ay tila huminto. Ang galit sa mukha ni Marco ay biglang naglaho. Ang napalit dito ay isang bagay na mas masahol pa. Isang malalim, hindi masukat na sakit. Para siyang sinaksak sa puso at si Alena ang maihawak ng patalim. Ang kanyang pinakamalaking kahinaan, ang sentro ng kanyang paghihirap, ay ginamit niyang sandata laban dito. Napaatras si Marco ng isang hakbang na parabang nasaktan ito ng pisikal. Ang mga balikat nito ay bahagyang bumagsak. Tinitigan siya nito, ngunit ang tingin nito ay hindi nagalit. Ito ay tingin ng isang estranghero. Ang init, ang pagmamahal, ang koneksyon na minsang naroon ay tuluyan ng nawala, pinalitan ng isang malamig at basag na katotohanan. Siguro nga, sabi ni Marco, ang boses ay mahina, walang emosyon, at iyon ang pinakamasakit sa lahat. Siguro nga tama si Mommy. Huminga ito ng malalim, at ang mga sumunod na salita nito ay ang tuluyang pumatay sa puso ni Alena. Pera lang talaga ang habol mo. Hindi na nagsalita pa si Marco. Hindi na siya sumigaw. Hindi na siya nagtanong. Tinalikuran lang niya si Alena. Ang bawat hakbang niya papalabas ng labaklin ay parang isang martilyo na paulit-ulit na pumupukpok sa dibdib niya. Ang tunog ng kampana sa pinto nang siya ay lumabas ay ang huling tunog ng kanilang natapos na kwento. Nang magsara ang pinto, doon lang bumigay ang mga tuhod ni Alena. Napaluhod siya sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na damit at ng punit na bank statement.
Ang lakas na kanina ipinanghahawakan niya ay tuluyan ng nawala, iniwan siyang isang basyong sisidlan. Wala na. Tapos na ang lahat. Ang lalaking minahal niya ay kinamumuhian na siya. Ang sikretong pilit niyang itinago para protektahan ito ay ang mismong sumira sa kanila. At ang lalaking may hawak sa buhay ng pamilya niya ay nanonood lang mula sa malayo, malamang ay nagagalak sa kanyang pagkawasak. Yumuko siya at hinayaan ang sarili niyang umiyak. Isang iyak na walang tunog, isang iyak na galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang mga balikat niya ay nayayanig sa bawat hikbi. Ang sahig na malamig ay ang tanging nakakaramay sa kanya. Mag-isa na lang siya. Ganap na mag-isa. Sa isang laban na hindi niya alam kung paano sisimulan at lalong hindi niya alam kung paano tatapusin. Ang hangin sa labas ay mas malamig kaysa sa inaasahan niya o baka ang lamig ay nanggagaling sa loob niya. Naglakad si Marco ng walang direksyon. Ang mga salita ni Alena, wala kang maalala, ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan, kasabay ng imahe ng 1,000,000 piso sa kanyang bank statement. Kasalanan niya ba? Kasalanan ba ng amnesia niya kaya hindi niya makita ang totoo? O kasalanan niya dahil naging bulag siya sa isang taong ang habol lang pala ay pera? Hindi na niya alam. Ang alam lang niya ay ang sakit. Isang matinding sakit na mas malala pa kaysa sa mga sakit ng ulo na nararanasan niya. Bumalik siya sa mansyon, dumaan sa mga katulong at gwardiya na parang isang multo. Dumiretso siya sa bar at nagsali ng alak sa isang baso. Isang shot. 2. 3. Umaasa siyang ang init ng alak ay kayang tunawin ang yelo na bumabalot sa kanyang puso. Pero hindi. Ang sakit ay nandoon pa rin. At sa likod ng sakit, naroon ang mukha ni Alena, ang mukha nitong umiiyak, nasasaktan, desperado. Totoo ba ang sinabi ko? Tanong niya sa sarili. Pera lang ba talaga ang habol niya? O mayroon talagang isang bagay na hindi ko naiintindihan? Napatingin siya sa bintana. Nagsisimula ng umulan, ang mga patak ay dahan-dahang tumatama sa salamin. Naalala niya ang hapong umulan din sa Labaklin. Ang hapong iyon kung saan halos maglapat na ang kanilang mga labi. Ang hapong iyon kung saan naramdaman niyang totoo ang lahat. Sa galit at frustrasyon, ibinato niya ang baso sa pader. Nababasag ito kasabay ng pag-agos ng alak. Nag-iwan ito ng mansa, tulad ng mansa na iniwan ni Alena sa kanyang puso. Sumandal siya sa pader at napaupo sa sahig. Idinukot niya ang kamay sa kanyang bulsa at kinuha ang bagay na laging nagpapaalala sa kanya ng kanyang misteryosong nakaraan. Ang gintong cufflinks. Ew! Tinitigan niya ito, ang ginto ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng silid. At habang nakatitig siya, ang pamilyar na kirot sa kanyang ulo ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ito. Hindi lang isang simpleng sakit ng ulo. Para itong isang kidlat na biglang gumuhit sa gitna ng kanyang isipan. Isang pagsabog. Ang nakabibinging tunog ng mga preno. Ang nakasisilaw na ilaw. Isang itim na kotse, mabilis na paparating. Ang mga imahe ay hindi na malabo. Ang mga ito ay malinaw. Malinaw na malinaw. Nakikita niya ang sarili niya, tumatawid sa kalsada. At nakikita niya ang kotse. Nakikita niya kung sino ang nasa manibela. Ang mukha nito ay nanlalaki sa gulat at galit. Ang mukha ni Paolo. Kasabay ng imaheng iyon, isa pang imahe ang sumulpot. Mula sa kabilang bahagi ng kalsada, sa likod ng isang poste, nakatayo si Alena. Ang mukha nito ay puno ng takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanya. Habang nakaupo pa rin sa sahig, nanginginig, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag. Mula sa numerong hindi nakarehistro. Alam na niya kung sino ito. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Hello? Isang pamilyar, nanunuyang tawa ang kanyang narinig mula sa kabilang linya. Ang boses ni Paolo. Kamusta na ang nagdurugong puso? Tanong nito. I must say, mas magaling ka pa sa inaasahan ko. Ang drama ninyo kanina. Pang Best Actress. Hindi makapagsalita si Alena. Ang pandidiri at galit ay gumapang sa kanyang buong katawan. Nakikinig ka ba, mahal na labandera, pagpapatuloy ni Paolo. Gusto ko lang ipaalala sa iyo ang usapan natin. Katahimikan. Manatili kang tahimik at mananatiling ligtas ang pamilya mo.
May narinig siyang kaluskos sa kabilang linya. Nakita mo na kung gaano kadaling sirain ang tiwala ni Marco. Isipin mo na lang kung gaano kadaling sirain ang iba pang bagay pagbabanta nito. Huwag mo akong susubukan, Alena. Hayop ka, yun lang ang naisagot ni Alena, ang boses ay puno ng galit na hindi niya mailabas. Muling tumawa si Paolo. I told you. Magsisimula pa lang ang lahat. At ibinaba na nito ang telepono. Nabitawan ni Alena ang cellphone. Ang huling pag-asa na natitira sa kanya ay tuluyan ng naglaho. Wala siyang laban. Wala siyang kakampi. Siya ay isang munting daga na nakulong sa isang bitag na ginawa ng isang ahas. Napahawak si Marco sa kanyang ulo. Ang mga imahe ay parang mga piraso ng salamin na bumabaon sa kanyang utak, masakit ngunit nagbibigay linaw. Si Paolo ang nagmamaneho. Si Alena ay naroon. Hindi ito aksidente. Hindi siya sinungaling. Hindi mo naiintindihan kasi wala kang maalala. Ang mga salita ni Alena ay bumalik sa kanya, ngunit ngayon, ang mga ito ay may ibang kahulugan. Hindi ito isang insulto. Ito ay isang desperadong sigaw ng katotohanan. Ang takot sa mga mata niya, ang pag-iwas niya, ang lahat ng ito ay hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa isang sikretong napakabigat dalhin. Isang sikretong ipinagtanggol siya mula sa katotohanang mas masakit pa. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, mas matindi pa sa galit na naramdaman niya kanina. Kaba para sa kaligtasan ni Alena. Kung si Paolo ang may gawa nito, at alam iyon ni Alena, kung gayon si Alena ay nasa panganib. Habang ang mga piraso ng palaisipan ay nabubuo sa kanyang isipan, ang kanyang mga mata ay napako sa isang bagay sa sahig. Sa gitna ng nabasag na salamin at natapong alak, ang gintong cufflinks ay kumikinang pa rin. Ngunit hindi na lang ito isang simpleng alahas. Ito na ngayon ang susi. Nanginginig ang mga kamay na dinampot niya ito. At sa ilalim ng matinding emosyon at sakit, sa gitna ng katahimikan ng malawak na silid, isang pangungusap ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang pabulong na pag-amin. Isang katotohanang babago sa lahat. Alena, totoo ang sinabi niya. Ang katahimikan sa silid ay binalot ng mga alaala. Para kay Marco, para itong isang dam na biglang gumuho. Ang mga imahe, tunog, at emosyon mula sa kanyang nakaraan ay bumuho sa kanyang isipan ng walang tigil. Hindi na ito mga pira-piraso. Buo na. Ang gabi ng aksidente. Ang pagtatalo nila ni Paolo sa opisina. Hindi mo kayang patakbuhin ang kumpanya, Marco. Masyado kang malambot, sigaw ni Paolo noon. At ikaw naman, masyado kang sakim sa kapangyarihan, sagot niya. Ang pag-alis niya sa gusali. Ang pagtawid niya sa kalsada. At ang itim na kotse ni Paolo, bumibilis imbes na bumagal. Ang huling nakita niya bago magdilim ang lahat, ay ang galit sa mukha ng kanyang pinsan at ang takot sa mukha ni Alena. Lahat ay malinaw na ngayon. Ang amnesia. Ang mga di mabait na payo ni Paolo. Ang pagdududa na itinanim nito sa isip niya laban kay Alena. Ang 1,000,000 pisong lumitaw sa account nito. Lahat ay bahagi ng isang masalimuot at demonyong plano. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya, mas masakit pa kaysa sa pagbabalik ng kanyang mga alaala. Ang mga masasakit na salitang binitawan niya kay Alena ay parang mga kutsilyong bumabalik at tumatark sa sarili niyang puso. Pera lang talaga ang habol mo. Hindi, bulong niya sa sarili na pasabunot sa kanyang buhok. Hindi totoo yun. Pinoprotektahan siya ni Alena. Sa lahat ng oras na iyon, tinitiis nito ang takot at pagkakasala para iligtas siya mula sa isang katotohanang hindi pa niya kayang harapin. At ang isinukli niya? Kawalan ng tiwala. Panunumbat. Tumayo siya, ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay sumisigaw ng isang bagay. Kailangan niyang makita si Alena. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang itama ang lahat. At higit sa lahat, kailangan niyang siguraduhin na ligtas ito. Kung alam ni Paolo na alam ni Alena ang totoo, kung gayon, nasa malaking panganib ang buhay nito. Mabilis siyang tumakbo palabas ng silid. Ang una niyang pinuntahan ay ang opisina ng kanyang ina. Naabutan niya itong nakaupo sa kanyang mesa, nagbabasa ng mga dokumento. Ma, sabi niya, ang boses ay nagmamadali. Kailangan nating mag-usap. Nag-angat ng tingin si Doña Esmeralda, nagulat sa bigla ang pagpasok niya. Marco.
Anong nangyayari? Bumalik na ang mga alaala ko, diretsong sabi ni Marco. Ang reaksyon sa mukha ng kanyang ina ay hindi purong saya. May bahid ito ng gulat at takot. Lahat pagdidiin ni Marco. Alam ko na ang ginawa ni Paolo. Napatayo si Doña Esmeralda. Anak, hindi yan totoo. Nabigla ka lang. Baka guni-guni mo lang yan. Huwag na tayong maglokohan, ma, puto ni Marco, ang boses ay puno ng sakit at pagkadismaya. Alam kong alam niyo na may tinatago si Paolo. Alam kong pinagtatakpan niyo siya. Bakit, ma? Dahil ba sa reputasyon ng pamilya? Pinoprotektahan lang kita, sagot ni Doña Esmeralda, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Hindi ko alam na kaya niyang gawin iyon. Ang akala ko, simpleng inggit lang. Hindi ko alam na tangka pala iyon sa buhay mo. Ang pag-amin ng kanyang ina, kahit bahagya, ay sapat na. Ngunit wala nang oras para doon. Ang mahalaga ngayon ay si Alena. Nasaan si Alena? Tanong niya. Hindi ko alam. Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone at mabilis na dinyal ang numero ni Alena. Nagring ito ng paulit-ulit, ngunit walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. Voicemail. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Huli na ba siya? Sinubukan niyang tawagan ang landline ng Labaklin. Walang sumasagot. Ang isip niya ay nag-iisip ng lahat ng posibleng mangyari. Kinidnap siya ni Paolo. Sinaktan. O mas masahol pa. Nagpaikot-ikot siya sa loob ng opisina, hindi alam ang gagawin. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa ay masahol pa sa amnesia. At sa gitna ng kanyang pagpapanik, umilaw ang kanyang cellphone. Isang text message. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Mula ito sa numero ni Alena. Ngunit alam niyang hindi si Alena ang nag-text. Ang mga salita ay puno ng pagbabanta at kasamaan. Kung gusto mo siyang makitang buhay pa, pumunta ka sa construction site sa Tagaytay. Mag-isa ka lang. Nabitawan ni Marco ang cellphone. Ang kanyang pinakamasamang kinatatakutan ay nagkatotoo. Ang construction site sa Tagaytay. Isa iyon sa mga pinakamalaking proyekto ng De Villa Corp, isang lugar na malayo at halos walang tao sa gabi. Isang perpektong lugar para sa isang krimen. Pinulot niya ang cellphone at muling tinitigan ang mensahe. Mag-isa ka lang. Isang patibong. Alam niyang isa itong patibong. Ngunit wala siyang pagpipilian. Kinuha niya ang susi ng isa sa mga kotse nila. Habang naglalakad siya palabas, hinarang siya ng kanyang ina. Saan ka pupunta, Marco? Huwag mong sabihin. Kailangan kong iligtas si Alena, sabi niya, ang boses ay matigas at puno ng determinasyon. Huwag, anak. Patibong yan. Tatawag ako ng pulis. Wala na tayong oras, ma, sigaw ni Marco. Bawat segundong nasasayang, lalong nalalagay sa panganib ang buhay niya. Ako ang may kasalanan nito. Ako ang aayos nito. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang ina, isang tingin na puno ng huling pakiusap. Kung may mangyaring masama sa akin, alagaan niyo siya. Pagkasabi noon, tumakbo na siya palabas, hindi na lumingon pa. Sumakay siya sa kotse at pinaharurot ito paalis ng mansyon, tinatahak ang daan patungo sa kadiliman, patungo sa isang paghaharap kung saan ang nakataya ay hindi lang ang kanyang buhay, kundi pati ang buhay ng babaeng mas mahal pa niya kaysa sa sarili niya. Ang tawag ni Paolo ay parang isang hatol. Matapos nitong ibaba ang telepono, nanatili si Alena na nakaupo sa sahig ng Labaklin, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Ang takot ay nandyan pa rin, isang malamig na presensya sa kanyang dibdib. Pero sa ilalim ng takot, may ibang emosyon na nagsisimulang sumibol. Galit. Isang nag-aalab na galit para kay Paolo, sa kanyang kasakiman, sa kanyang kalupitan. At isang galit para sa sarili niya, sa kanyang karuwagan, sa kanyang pananahimik. Tama na. Sobra na. Ang pag-ibig niya kay Marco, kahit nasaktan ito, ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na hindi niya namamalayan, lakas. At ang pagbabanta ni Paolo sa kanyang pamilya ay ang nagsilbing mitsa para sumiklab ang lakas na iyon. Hindi na siya ang munting daga na nagtatago sa dilim. Tumayo si Alena. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mga mata, kahit namumugto, ay puno na ngayon ng determinasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone.
Sa tuwing tatawag si Paolo mula sa hindi rehistradong numero, iba't ibang numero ang lumalabas. Pero ang huling tawag nag-iwan ito ng bakas. Pinindot niya ang record button sa kanyang phone. Ginamit niya ang natitirang load para tawagan ang numero. Umaasa siyang sasagutin nito. Isang beses lang. Kailangan niya ng ebidensya. Sa pangatlong ring, sumagot ito. Nagbago na ba ang isip mo? Gusto mo na bang makipagtulungan? Tanong ng boses ni Paolo, puno ng kayabangan. Nasaan ka? Diretsong tanong ni Alena, pinipilit na maging kalmado ang boses. Bakit? Miss mo na ba ako? Gusto kong makipagkita, sabi ni Alena. Gusto kong siguraduhin na tutuparin mo ang usapan. Na hindi mo gagalawin ang pamilya ko. Narinig niya ang pagtawa ni Paolo sa kabilang linya. Matapang ka pala talaga. CJ. Para matapos na to, sa construction site sa Tagaytay. Alam mo kung saan yon? Ang isa sa mga proyekto ng mahal mong si Marco. Pupunta ako, sabi ni Alena. Magaling. At huwag na huwag kang magkakamaling magsumbong sa pulis, Alena. Dahil bago pa sila makarating, baka may masamang mangyari sa'yo o sa nanay mo, pagbabanta nito bago ibaba ang tawag. Pinatay ni Alena ang recording. Hawak na niya ang ebidensya. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay painin ito sa isang bitag. Nag-iwan siya ng isang maikling sulat para sa kanyang mga magulang. Pagkatapos, naglakad siya palabas, hindi na lumingon pa. Sumakay siya ng bus papuntang Tagaytay, ang puso niya ay kumakabog, hindi na lang sa takot, kundi sa isang mapanganib na determinasyon. Pagdating niya sa construction site, ang lugar ay madilim at nakapangingilabot. Ang mga kalansay ng hindi pa tapos na mga gusali ay parang mga dambuhalang multo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Malamig ang hangin. Nakita niya si Paolo, nag-aabang sa gitna ng isang malawak na sementadong sahig. Nandito ka na pala, sabi nito, ang ngiti ay parang sa isang demonyo. Handa ka na bang makipag-ayos? Ano ang gusto mo? Tanong ni Alena, ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa cellphone sa kanyang bulsa. Ang gusto ko, lumapit si Paolo. Gusto kong malaman mo kung sino ang may kontrol dito. Gusto kong makita sa mga mata mo ang pag-amin na talo ka na. Hindi ako natatalo, sabi ni Alena, ang boses ay matatag. Dahil alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa mo. Biglang tumigil sa pagngiti si Paolo. At ano naman ang gagawin mo sa nalalaman mo? Magsusumbong? Kanino? Walang maniniwala sa isang labandera. Baka walang maniwala sa akin, sabi ni Alena, at dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone. Pero baka maniwala sila dito. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Paolo, malinaw at walang duda, ay umalinggaw sa katahimikan ng gabi. Huwag na huwag kang magkakamaling magsumbong sa pulis, Alena. Dahil bago pa sila makarating, baka may masamang mangyari sa'yo o sa nanay mo. Ang mukha ni Paolo ay nag-iba. Ang kayabangan ay napalitan ng purong galit. Traitor ka. Susugurin na sana siya ni Paolo nang isang malakas na sigaw ang pumigil dito. Paolo! Sabay silang napalingon. Mula sa dilim, tumatakbo papalapit si Marco. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala at galit. Marco, bulong ni Alena, hindi makapaniwala. Ang pagkagulat sa mukha ni Paolo ay mabilis na napalitan ng isang desperadong tawa. Tingnan mo nga naman. Ang magkasintahan, muling nagsama. Sakto. Para sabay ko na kayong tatapusin. Sa isang mabilis na kilos, dinampot ni Paolo ang isang mahabang piraso ng bakal mula sa sahig at sumugod kay Marco. Marco, mag-ingat ka, sigaw ni Alena. Nagawa ni Marco na umilag. Nagpang-abot ang dalawa sa isang marahas na paglalaban. Si Marco, kahit sugatan ang puso, ay lumalaban para protektahan si Alena. Si Paolo, na para ng isang hayop na nasukol, ay lumalaban para sa kanyang kalayaan. Sa gitna ng kaguluhan, nakakita ng pagkakataon si Alena. Habang nagpapambuno ang dalawa, tumakbo siya papalayo at sumigaw ng buong lakas. Isang sigaw na puno ng pag-asa, isang sigaw para sa tulong na hindi niya alam kung darating. Ang sigaw niya ay nakuha ang atensyon ni Paolo. Binitawan nito si Marco at tumakbo papunta sa kanya. Bago pa siya makaiwas, nahawakan na siya ni Paolo mula sa likuran.
Ang isang braso nito ay pumulupot sa kanyang liig, habang ang isa naman ay maihawak na isang matulis na piraso ng yero na nakuha nito sa sahig. Itinutok nito iyon sa kanyang liig. Ang malamig na metal ay dumampi sa kanyang balat. Huminto si Marco, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Mula sa di kalayuan, mga tunog ng sirena ang nagsimulang marinig. Papalapit. Huli na kayo, sigaw ni Paolo, ang boses ay puno ng kabaliwan. Tumingin ito kay Marco, pagkatapos ay sa mga pulis na nagsisimula ng makita sa malayo. Hinigpitan nito ang hawak sa kanya. Ang dulo ng yero ay bahagyang bumaon sa kanyang balat. Isang maling galaw, sigaw ni Paolo, ang mga mata ay nag-aapoy. Patay kayong lahat. Ang mundo ni Marco ay nag-slow motion. Ang sigaw ni Paolo. Ang malamig na bakal sa liig ni Alena. Ang dugo na unti-unting dumadaloy mula sa maliit na sugat nito. Ang mga sirena na palapit ng palapit. Huwag, Paolo, sigaw ni Marco, itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na hindi siya lalaban. Pakawalan mo siya. Ako ang kailangan mo, hindi siya. Manahimik ka, sagot ni Paolo, ang mga mata ay ligaw. Dahil sa'yo, nawala ang lahat sa akin. Sa gitna ng tensyon, nakita ni Marco ang isang bahagyang paggalaw sa mga mata ni Alena. Isang senyas. Isang plano. Naalala niya ang lakas at tapang na nakita niya dito kanina. Nagtiwala siya. Nang dumaan ang isang police car at ang ilaw nito ay direktang tumama sa mukha ni Paolo, ginamit ni Alena ang pagkakataon. Siniko niya ng buong lakas ang tagiliran ni Paolo. Bumitaw ito sa sakit at sa sandaling iyon, si Marco ay sumugod na parang isang bala. Hindi niya ito sinuntok. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ginamit ang kanyang bigat para itumba silang dalawa palayo kay Alena. Kasabay noon, ang mga pulis ay dumating na. Mabilis nilang pinusasan si Paolo, habang ito'y sumisigaw ng mga sumpa at pagbabanta. Ngunit hindi na iyon narinig ni Marco. Ang tanging nakikita niya ay si Alena. Tumatakbo siya palapit dito, ang puso niya ay puno ng takot at pag-aalala. Hinawakan niya ang mukha nito, tiningnan ang sugat sa liig. Hindi ito malalim, pero ang makita ang dugo sa balat nito ay parang isang kutsilyong humiwa sa kanyang puso. Okay ka lang? Okay ka lang ba? Tanong niya ng paulit-ulit, ang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Alena. Sa halip, niyakap siya nito ng mahigpit. Doon, sa gitna ng mga pulis at ng malamig na hangin ang Tagaytay, naramdaman ni Marco ang panginginig ng katawan nito. Naramdaman niya ang mga luhang bumabasa sa kanyang balikat. At niyakap niya ito pabalik, ibinubuhos sa yakap na iyon ang lahat ng kanyang pagsisisi, pasasalamat at pagmamahal. Ang unang lugar na pinuntahan nila pagkatapos ng police station ay ang ospital. Ginamot ang maliit na sugat sa kanyang leg. Habang ginagawa iyon ng nurse, si Marco ay hindi umalis sa kanyang tabi, ang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa kamay niya na parabang natatakot itong bigla siyang mawawala. Nang sila na lang dalawa ang naiwan sa emergency room, isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito ang katahimikang puno ng tensyon, kundi isang katahimikang naghihintay, isang katahimikang naghahanap ng mga tamang salita. Si Marco ang unang bumasag dito. Alena, sabi nito, ang boses ay mababa at puno ng pagsisisi. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako. 3 salita. Ngunit ang bigat nito ay sapat na para wasakin ang huling pader na nakapagitan sa kanila. Patawarin mo ako dahil hindi ako naniwala sa'yo, pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako sa lahat ng masasakit na salitang binitawan ko. Naging duwag ako, naging bulag. At dahil doon, muntik ka nang mapahamak. Umiling si Alena, ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. Ako rin, Marco. Patawarin mo rin ako. Kung naging matapang lang sana ako mula sa simula kung sinabi ko lang sana ang totoo, hindi sana tayo umabot sa ganito. Pinrotektahan mo ako, sabi ni Marco. Kahit na ang kapalit ay ang sarili mong kapakanan. Iyon ang pinakamatapang na bagay na nakita ko. Hindi na nila kailangan ng maraming salita. Ang pag-unawa ay dumaloy sa pagitan nila, tinatangay ang lahat ng sakit, lahat ng pagdududa. Ang natira na lang ay ang pagmamahal na sinubok ng apoy, at ngayon ay mas tumibay pa. Habang nag-uusap sila, bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Esmeralda. Ang mukha nitong laging matigas at puno ng otoridad ay ngayon ay bakas ang pagod at matinding pagsisisi.
Naglakad ito papalapit kay Alena. Sa kanyang pagkagulat, bahagyang yumuko ang matandang babae. Iha, sabi nito, ang boses ay basag. Patawad. Patawarin mo ako. Nabulag ako sa pag-aalala ko para sa pamilya, para sa pangalan natin. Hindi ko nakita ang panganib na dala ni Paolo at ang kabutihan ng puso mo. Napatingin si Alena kay Marco na tumango lang sa kanya. Salamat po, yun lang ang naisagot ni Alena, isang simpleng pagtanggap ng isang napakalaking pagbabago. Kinabukasan, dinala ni Marco si Alena sa isang lugar na tahimik. Umupo sila sa isang bench sa tabi ng ilog Pasig, pinapanood ang dahan-dahang pag-agos ng tubig. Ang araw ay papalubog na, nag-iiwan ng kulay kahel na guhit sa kalangitan. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Alena. Huminga ng malalim si Marco. Kailangan kong harapin ang responsibilidad ko. Ang kumpanya. Ang pamilya. Pero gagawin ko iyon sa sarili kong paraan. Hindi na ako ang Marco na tumatakas. Tumingin siya kay Alena, hinawakan ang mga kamay nito. Handa akong iwan ang lahat ng to, Alena. Kung iyon ang kailangan para makasama ka. Ngumiti si Alena, isang ngiting puno ng pagmamahal at pag-unawa. Hindi mo kailangang gawin yan. Ang kailangan mo ay harapin kung sino ka talaga. At nandito lang ako sa tabi mo, susuportahan ka. Ang mga salitang iyon ay ang tanging kumpirmasyon na kailangan ni Marco. Ang pagtanggap ni Alena ay hindi lang sa kanya bilang Mark, ang simpleng manager, kundi pati na rin kay Marco de Villa, ang tagapagmana. Ang buong pagkatao niya. Ngumiti siya pabalik, isang tunay na ngiti na galing sa puso, ang unang tunay na ngiti niya mula nang bumalik ang kanyang mga alaala. Hinigpitan niya ang hawak sa mga kamay nito. May isa lang akong tanong, sabi ni Marco, ang tono ay nagiging mapaglaro. Ano iyon? Kaya mo bang mahalin ang isang sihi na amoy sabon panlaba? Tumawa si Alena, isang tawang matagal na niyang hindi narinig. Isang tawang musika sa kanyang pandinig. Ang tunog ng pag-asa. Ang tunog ng isang bagong simula. 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin ng pagbabago ay umihip hindi lang sa buhay ni Alena at Marco, kundi pati na rin sa buong De Villa Corporation. Nakatayo si Alena sa isang entablado, sa harap ng maraming tao. Sa likod niya ay ang isang bagong tayong gusali, hindi isang marangyang kondominium, kundi isang maayos at abot-kayang housing project para sa mga pamilyang mababa ang kinikita. Ito ang unang proyekto ni Marco bilang bagong si. Ang Labakliin ay hindi lang isang negosyo, sabi ni Alena sa mikropono, ang boses niya ay matatag at puno ng kumpiyansa. Ito ay naging isang pamilya. At ngayon, sa tulong ng De Villa Corp, magkakaroon na rin ng Labakliin Community Center dito, na magbibigay ng trabaho at kabuhayan sa mga residente. Pumalakpak ang mga tao. Sa gilid ng entablado, nakita niya ang kanyang mga magulang, umiiyak sa tuwa. At sa unang hanay ng mga upuan, nakita niya si Doña Esmeralda, nakangiti, isang tunay na ngiti ng pagmamalaki para sa kanya at para sa sariling anak. At doon, sa tabi ng ina nito, nakatayo si Marco. Suot ang isang mamahaling suit, ngunit ang mga mata nito ay para lang kay Alena. Ang mga matang nagsasabing, proud na proud ako sa'yo. Pagkatapos ng seremonya, sa gitna ng masayang pagdiriwang, lumapit si Marco sa kanya. Congratulations, Jia Reyes, bulong nito sa kanyang tainga. Congratulations din, Jim FC, sagot niya, tumatawa. Ang Labakliin ay lumago na. Mayroon na silang 2 branch, at siya ang namamahala sa lahat ng iyon. Hindi niya binitawan ang negosyong bumuhay sa kanila, sa halip, pinalaki niya ito. Natuto siyang manindigan, magsalita at mamuno. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko. Ngayon, kaya na niyang harapin ang kahit sino ng may dignidad. Si Marco naman ay naging isang leader na may puso. Ginamit niya ang kapangyarihan at yaman ng kanilang pamilya, hindi lang para kumita, kundi para tumulong. Binago niya ang kultura ng kumpanya. Naging inspirasyon siya. Natagpuan niya ang kanyang tunay na layunin, hindi sa pagtakas, kundi sa pagharap sa kanyang responsibilidad. Hinatid siya ni Marco pauwi pagkatapos ng event, ngunit hindi sila dumiretso sa kondo nito o sa mansyon. Ang kotse ay huminto sa tapat ng pamilyar na lugar. Ang Labakliin sa Santa Mesa. Ang lugar kung saan nagsimula at sinubok ang lahat. Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Alena.
May kailangan lang akong gawin, sabi ni Marco na may misteryosong ngiti. Pumasok sila sa loob. Ang shop ay sarado na, ngunit malinis at maayos. Ang amoy ng sabon at araw ay pareho pa rin. Ang amoy ng kanilang kwento. Tinanggal ni Marco ang kanyang mamahaling coat at inilapag sa isang silya. Itinupi niya ang manggas ng kanyang puting long-sleeved shirt. Lumapit siya sa isang malaking basket ng mga bagong labang tuwalya na hindi pa natutupi. Kumuha siya ng isa at sinimulang tupihin ito ng maingat. Napangiti si Alena. Hindi mo kailangang gawin yan. Kailangan, sabi ni Marco, hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. Para hindi ko makalimutan kung saan ako nanggaling. Para hindi ko makalimutan kung saan kita unang minahal. Lumapit si Alena at tumayo sa likuran niya. Niyakap niya ito, isinandal ang kanyang ulo sa likod nito. Naamoy niya ang pamilyar na pabango ni Marco, na ngayon ay maihalong amoy ng sabon mula sa mga tuwalya. Isang perpektong kombinasyon. Ang dalawang mundo nila ngayon ay isa na. Mahal kita, Marco, bulong niya. Huminto sa pagtutupi si Marco. Binitawan nito ang tuwalya at humarap sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal na hindi kayang tumbasan ng kahit anong yaman sa mundo. Mas mahal kita, Alena. Noon, ngayon at habang buhay. At hinalikan siya nito. Isang halik na hindi na naputol. Isang halik na puno ng mga pangako, ng pasasalamat, at ng isang mapayapang kinabukasan. Isang halik na nagsasabing nakauwi na sila. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, niyakap niya ito ng mahigpit. Uwi na tayo, mahal ko, bulong ni Marco. Tumango si Alena. Magkahawak kamay silang lumabas ng shop. Ang papalubog na araw ay nag-iiwan ng ginintuang sinag sa mga kalye ng Santa Mesa. Ang kanilang anino ay iisa na lang, humahaba sa sementadong daan, patungo sa simula ng kanilang habang buhay. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco at Alena. Isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat, aming mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang pagtatagpo na puno ng takot at pagtataka, hanggang sa mga luhang dulot ng mga kasinungalingan, at sa huling yakap ng pagpapatawad at pag-asa. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat pintig ng puso ni Alena, ang bawat pagkalito ni Marco, at ang bawat takot na kanilang hinarap. Nais kong ibahagi ang isang kwento na hindi lang tungkol sa kilig, kundi tungkol din sa katotohanan na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay magulo, masakit, at puno ng mga pagsubok. Ang pagmamahal ay hindi paghahanap ng isang taong walang mali, kundi ang pag-aaral na mahalin ang isang taong hindi perpekto sa isang perpektong paraan. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lang sa taong minamahal mo, kundi pati na rin sa iyong sarili. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa paghahanap ng lakas sa gitna ng kahinaan, at pag-asa sa gitna ng kadiliman. Sana, ang kwento ni na Marco at Alena ay nag-iwan ng isang maliit na init sa inyong mga puso. Isang paalala na kahit gaano pa man kadilim ang gabi, laging may pagsikat ng araw na naghihintay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. At ngayon, nais naming marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong sandali sa kwentong ito? E-comment lamang sa ibaba. Ang nakabibinging tunog ng mga preno. Iyon ang palaging nauuna. Isang tunog na gumuguhit sa katahimikan ng gabi, sinusundan ng isang karimarimarim na kalabog. Ang tunog ng metal na yumuyupi at ng katawang bumabagsak sa semento. Sa tuwing pumipikit si Alena, iyon ang bumubulabog sa kanya. Ang imahe ng isang mamahaling itim na kotse na mabilis na tumatakas palayo, at ang anyo ng isang lalaking naiwang nakahandusay sa kalsada, walang malay. At ang pinakamasaklap sa lahat, ang sarili niyang imahe. Nakatayo sa dilim, nakatago sa likod ng isang poste, nanginginig sa takot. Nakita niya ang lahat. Ang mukha ng driver. Ang plaka ng kotse. Pero wala siyang ginawa. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Alena, kasabay ng paghila niya sa mabigat na laundry cart. Ang init ng araw sa Santa Mesa ay tila dumadagdag sa bigat na pasan niya sa dibdib. 3 buwan na ang nakalipas, pero ang alaala ng gabing iyon ay parang sariwa pa rin, parang amoy ng bagong labang damit na hindi nawawala. Konting tiis na lang, naitay, bulong niya sa sarili, habang pinupunasan ang pawis sa noo.
Mababayaran din natin lahat ng utang. Ang Labaklin, ang maliit na laundry shop ng pamilya nila, ang tanging bumubuhay sa kanila. At ang mga customer mula sa bagong tayong apartment building sa kabilang kalsada ang kanilang pag-asa. Villa Esmeralda Apartments. Ang pangalan pa lang ay tunog mayaman na. Ang arkitektura nito ay modernong-moderno, ibang-iba sa mga lumang bahay sa kanilang lugar. Pinindot ni Alena ang intercom sa tabi ng malaking bakal na gate. Good morning po, delivery po mula sa Labaklin. Isang mekanikal na tunog ang narinig niya at bumukas ang gate. Sa loob, para siyang pumasok sa ibang mundo. Malinis ang sahig, may mga mamahaling halaman sa paso, at ang hangin ay amoy air freshener, hindi amoy usok ng tambutso. Penthouse unit, miss, sabi ng guard na nakangiti sa kanya. Tumango lang si Alena at itinulak ang cart papunta sa elevator. Habang paakyat, ramdam niya ang kabog sa kanyang dibdib. Hindi ito ang unang beses niyang mag-deliver dito, pero palagi siyang kinakabahan. Para siyang isang langgam na napadpad sa pugad ng mga dambuhala. Nang tumunog ang elevator sa pinakamataas na palapag, huminga siya ng malalim. Isang pinto lang ang naroon. Ang penthouse. Kumatok siya ng 3 beses. Maya-maya, bumukas ang pinto. At ang mundo ni Alena ay biglang tumigil sa pag-ikot. Ang lalaking nagbukas ng pinto. Ang ngiti sa mga labi nito. Ang mga matang bahagyang naniningkit. Siya. Siya ang lalaking nakita niyang nakahandusay sa kalsada 3 buwan na ang nakalipas. Buhay siya. Nakatayo sa harapan niya. Naramdaman ni Alena na nanlamig ang kanyang mga kamay. Nabitawan niya ang hawakan ng cart at ito'y bahagyang umurong. Miss? Okay ka lang, tanong ng lalaki. Ang boses nito ay malumanay, puno ng pag-aalala. Walang bahid ng pagkilala. Pilit na ngumiti si Alena, pakiramdam niya ay mapupunit ang kanyang mukha. Ah, okay lang po, sir. Medyo nabigla lang. Ito na po yung mga damit nyo. Salamat, sabi ng lalaki, kinuha ang malaking paper bag ng mga damit. Ikaw ba yung mula sa Labaklin? Laging ang bango ng mga damit na galing sa inyo. Ang simpleng papuri ay parang sampal kay Alena. Ang amoy ng kanilang sabon, ang amoy ng kanilang kabuhayan, ay ang amoy na dumidikit sa damit ng taong pinili niyang talikuran. Salamat po, sir. Yun po ang bayad, sabi ni Alena, nanginginig ang kamay na iniabot ang resibo. Ayaw niyang tumingin sa mga mata nito. Baka kung anong makita niya. O mas masahol, baka may maalala ito. Kinuha ng lalaki ang resibo at dumukot ng pera sa kanyang bulsa. Ako nga pala si Mark. Ako ang bagong manager dito sa apartment. Kung may kailangan kayo, sabihin mo lang. Mark. Hindi iyon ang pangalang narinig niyang isinisigaw ng mga tao noong gabing iyon. Pero hindi na siya nagtanong. Ang gusto lang niya ay makaalis. Nang may abot nito ang bayad, nagmamadaling tumalikod si Alena. Sige po, Sir Mark. Mauna na po ako. Halos takbuhin na niya ang pasilyo papuntang elevator. Ang bawat hakbang ay parang isang sigaw ng konsensya niya. Nang makalabas siya ng gate ng Villa Esmeralda, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Pero sa pagmamadali niya, hindi niya namalayan na may nahulog mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na puting panyo na may bordang bulaklak sa gilid. Nakasandal siya sa pader ng isang tindahan, hinahabol ang kanyang hininga, nang marinig niya ang isang boses mula sa likuran. Isang boses na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Miss Reyes? Sandali! Napahinto si Alena. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Mark, nakatayo sa labas ng gate, hawak ang puting panyo niya. Ang ngiti nito ay pareho pa rin, mabait at walang kamalay-malay. Pero para kay Alena, ang ngiting iyon ay isang akusasyon. Nakatitig ito sa kanya, naghihintay. At sa isip ni Alena, iisa lang ang tanong na umuugong, kasabay ng malakas na kabog ng kanyang puso. Naaalala niya ba ako? Isang pamilyar na kirot ang gumising kay Marco. Nagsimula ito sa kanyang batok, isang matalas na sakit na dahan-dahang gumapang paitaas hanggang sa kumalat sa buong ulo niya. Napapikit siya ng mariin, hinihintay na humupa ito. Ito ang kanyang naging alarm clock sa nakalipas na 3 buwan, isang paalala na may isang bahagi ng kanyang buhay na nawawala, isang pira-pirasong basag na hindi niya mabuo.
Dahan-dahan siyang bumangon mula sa malambot na kama. Ang silid ay malawak at moderno. Mula sa malaking bintanang salamin, tanaw niya ang unti-unting paggising ng Santa Mesa. Pero ang lahat ng ito ay parang eksena sa isang pelikula na pinapanood lang niya. Ang penthouse na ito, ang mga mamahaling kasangkapan walang nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay nasa bahay. Pumunta siya sa banyo at hinarap ang salamin. Ang lalaking nakatitig pabalik sa kanya ay isang estranghero. Pamilyar ang mukha. Nakikita niya ito araw-araw. Ngunit walang kwento. Walang alaala. Ang mga mata nito ay pagod. May isang maliit na peklat sa gilid ng kaliwang kilay, isang permanenteng marka mula sa aksidente. Mark, bulong niya sa salamin. Iyon ang pangalang ibinigay sa kanya sa ospital. Iyon daw ang pangalang paulit-ulit niyang sinasabi nang magkamalay siya. Mark. Simple. Walang apelyido. Walang pamilya. Isang blankong pahina. Ang sabi ng mga doktor, maswerte siyang nabuhay. Ang sabi nila, ang amnesia niya ay maaaring pansamantala lamang. Pero sa bawat araw na lumilipas, ang pag-asa niyang iyon ay unti-unting naglalaho, tulad ng hamog sa umaga. Bumalik siya sa sala at umupo sa sofa. Ang katahimikan ng malaking unit ay nakabibingi. Sa isang banda, naroon ang kalayaan. Walang nag-uutos sa kanya, walang humahanap. Malaya siyang gawin ang gusto niya. Ngunit ano nga ba ang gusto niya? Paano mo malalaman kung ano ang gusto mo kung hindi mo alam kung sino ka? Ang atensyon niya ay napunta sa isang bagay na nakapatong sa center table. Isang puting panyo. Ang panyo ng babae kanina. Alena Reyes. Dinampot niya ito. May nakaburdang maliit na asul na bulaklak sa gilid. Simple lang pero malinis. At ang amoy nito. Inilapit niya ito sa kanyang ilong. Amoy araw at isang sabon na hindi pamilyar sa kanya, pero nakagiginhawa. Isang malinis at tapat na amoy. Bigla niyang naalala ang reaksyon ni Alena kanina. Ang takot sa mga mata nito. Ang panginginig ng mga kamay. Para itong nakakita ng multo. Bakit? Bakit siya ganoon katakot sa isang estranghero na tulad niya? May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng pagtataka na humahalo sa kanyang karaniwang pagkalito. Tumayo siya at kinuha ang lumanyang leather jacket na nakasampay sa isang upuan. Ito raw ang suot niya noong gabi ng aksidente. Halos sira na ito, pero ito na lang ang tanging koneksyon niya sa kanyang nakaraan. Idinukot niya ang kamay sa bulsa nito, isang gawin na hindi niya alam kung bakit niya ginagawa. May naramdaman siyang matigas at malamig. Inilabas niya ito. Isang pairs ng gintong cufflinks. Makintab at mukhang mamahalin. Sa gitna ng bawat isa ay may nakaukit na 2 letra, magkadikit sa isang eleganteng paraan. Ew! Ano ang ibig sabihin nito? Wala siyang ideya. Pero habang tinititigan niya ang mga letrang iyon, ang kirot sa kanyang ulo ay bumalik, mas matindi. Isang mabilis na imahe ang dumaan sa kanyang isip, mga nagkikislapang ilaw ng kotse, ang tunog ng isang galit na boses, at bigla itong nawala. Napahawak siya sa kanyang sentido. Frustrating. Sobrang frustrating. Ibinalik niya ang tingin sa puting panyo na nasa mesa. Ang simpleng panyo ni Alena. At sa kabilang kamay, ang magarbong cufflinks na may misteryosong inisyal. Ang dalawang bagay na ito ay kumakatawan sa dalawang magkaibang mundo. Ang isa ay ang simple at totoong kasalukuyan niya. Ang isa naman ay ang magulo at hindi niya maalalang nakaraan. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Isang desisyon na hindi niya pinag-isipang mabuti, pero pakiramdam niya ay tama. Kinuha niya ang panyo. Isosoli niya ito. Iyon ang dahilan. Isang magandang dahilan para bumaba at tumawid sa kabilang kalsada. Isang magandang dahilan para makita ulit si Alena. Hindi niya alam kung bakit, pero sa gitna ng lahat ng pagkalito, ang pag-iisip sa babaeng iyon ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang pag-asa. Baka sakali, sa mundong simple ni Alena, makahanap siya ng kahit isang maliit na piraso ng sarili niya. Naglakad siya palabas ng unit, pababa sa elevator, at tinawid ang maingay na kalsada ng Santa Mesa. Doon, sa harap ng isang maliit na shop na may karatulang Ila Baclin, siya huminto. Ang amoy ng sabon at araw ay mas malakas dito.
Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili. Inayos niya ang kanyang damit at humakbang papasok. Ang maliit na kampana sa itaas ng pinto ng labaklin ay tumunog, hudyat na may pumasok na customer. Otomatikong napangiti si Alena habang inaayos ang mga bagong tiklop na tuwalya. Good morning po. Welcome sa labaklin, bati niya, hindi pa lumilingon. Good morning din, sagot ng isang pamilyar na boses. Ang ngiti ni Alena ay naglaho na parang bula. Ang mga kamay niya ay nanigas sa ibabaw ng mga tuwalya. Dahan-dahan siyang lumingon at ang puso niya ay nagsimulang tumambol na parang hinahabol ng kung ano. Nakatayo doon si Mark, dala ang isang ngiti na tila kayang magpaliwanag ng buong umaga. Mas lalo siyang mukhang hindi bagay sa loob ng maliit at masikip nilang shop. Ang tangkad niya, ang tindig niya, ang simpleng puting t-shirt na suot niya, lahat ay sumisigaw na galing siya sa ibang mundo. Sir Mark, sabi ni Alena, ang boses ay bahagyang nanginginig. May kailangan po kayo? Hindi sumagot si Mark. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay. Hawak nito ang puting panyo ni Alena. Naiwan mo to kanina. Pakiramdam ni Alena ay umakyat lahat ng dugo sa kanyang mukha. Nahihiya siya, kinakabahan, natatakot, lahat ng emosyon ay naghahalo sa kanyang dibdib. Mabilis niyang kinuha ang panyo, umiiwas na magtama ang kanilang mga balat. Nako, sorry po. Salamat po sa pagbalik, sabi niya, nakayuko. Wala iyon, sagot ni Mark, at sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Alena na hindi pa rin ito umaalis. Actually, naisip ko, baka kailangan kong magpalaba ng isang damit. Para masubukan ko talaga ang serbisyo niyo. Hindi iyon ang huling pagkakataon na nakita ni Alena si Mark. Ang isang damit ay naging regular na pagbisita. Minsan, isang pares lang ng medyas ang dala niya. Minsan, isang polo shirt. Alam ni Alena na dahilan lang ang mga iyon. Hindi niya alam kung bakit, pero ang lalaking may-ari ng penthouse unit ay laging nakakahanap ng rason para tumawid sa kabilang kalsada at pumasok sa kanilang maliit na mundo. Sa una, laging nakabantay si Alena. Bawat ngiti, bawat tanong ni Mark ay sinusuri niya. Baka may maalala na ito. Baka sinusubukan lang siya. Pero sa paglipas ng mga araw, ang kanyang takot ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na iba. Isang bagay na mainit at kumikiliti sa kanyang tiyan. Kilig. Hindi niya dapat maramdaman ito. Ang lalaking ito ang buhay na katibayan ng kanyang karuwagan. Pero paano niya lalabanan ang kabaitan sa mga mata nito? Ang mga simpleng pag-uusap nila tungkol sa panahon, sa paboritong pagkain, sa mga asong kalye na pareho nilang pinapakain. Isang tanghali, nagulat siya nang dumating si Mark na may dalang-dalawang supot ng pagkain mula sa karinderya sa kanto. Alam kong hindi ka pa nanananghalian, sabi nito na para bang matagal na silang magkakilala. Sabayan mo na ako. At sa ibabaw ng isang mesang ginagamit niya sa pagtutupi, sa saliw ng ingay ng mga washing machine, nagsalo sila sa tanghalian. Doon, sa unang pagkakataon, nakalimutan ni Alena kung sino ito. Nakalimutan niya ang gabi ng aksidente. Ang nakita lang niya ay si Mark, isang simpleng lalaki na may malungkot na mga mata pero may napakabait na ngiti. Isang hapon, habang nag-iisa si Alena sa shop, biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang langit ay nagdilim at ang tunog ng pagpatak ng ulan sa yero ay naging musika sa buong paligid. At sino pa ba ang biglang susulpot sa pinto, basang-basa ang buhok at balikat, kundi si Mark. Mukhang dito muna ako sisilong, sabi nito, tumatawa habang pinapagpag ang damit. Naupo sila sa dalawang plastik na upuan, pinapanood ang pagbuhos ng ulan sa labas. Ang karaniwang ingay ng Santa Mesa ay napalitan ng isang payapang katahimikan. Gusto ko ang amoy ng ulan, biglang sabi ni Mark, nakatingin sa labas. Ako rin, mahinang sagot ni Alena. Sa sandaling iyon, walang Sir Marky at walang Miss Reyes. Mayroon lang dalawang taong magkasama, nakikinig sa iisang tunog, nagbabahagi ng iisang sandali. Nang tumila ang ulan, at ang araw ay muling sumilip, tumayo si Mark. Tumayo rin si Alena. Hindi niya alam kung bakit, pero ayaw pa niyang umalis ito. Salamat sa pagsilong, Alena, sabi ni Mark. Ito ang unang beses na tinawag siya nito sa kanyang unang pangalan. Walang anuman, Mark, sagot niya, at naramdaman niyang namula ang kanyang mga pisngi. Nakatitigan sila. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang bumigat.
Ang mga mata ni Mark ay bumaba sa kanyang mga labi. Dahan-dahan itong lumapit. Napapikit si Alena. Ang puso niya ay tumigil sa pagtibok. Ito na. Hahalikan siya nito. At sa isang nakakagulat na segundo, hinayaan niya. Hinayaan niya ang sarili niyang kalimutan ang lahat. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, isang nakasisilaw na ilaw ang tumama sa salaming bintana ng shop. Sinundan ito ng isang marahas na tunog ng preno, mas malakas pa sa tunog ng ulan kanina. Pareho silang napamulat at napatingin sa labas. Isang makintab na itim na Mercedes-Benz ang huminto sa mismong tapat ng labaklin. Ang kotse ay mukhang mas mahal pa kaysa sa buong shop nila. Bumukas ang pinto sa likuran. Isang babae ang bumaba. Matikas ang tindig, nakasuot ng isang eleganteng bestida, at ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit ang mga mata nito ay matalim, parang kutsilyo, at nakatutok ito ng diretsyo kay Mark. Naglakad ito papalapit sa pinto ng shop. Ang bawat hakbang ay may bigat at otoridad. Hindi nito pinansin si Alena. Ang tingin nito ay para lang sa lalaking katabi niya. Huminto ang babae sa may pintuan. Ang boses nito, malamig at may kontrol, ay bumasag sa katahimikan. Marco! Anong ginagawa mo dito? Marco! Ang pangalang iyon ay umalinggaw sa loob ng maliit na espasyo ng labaklin, mas malakas pa kaysa sa ugong ng mga washing machine. Para itong isang malakas na kulog na biglang yumanig sa mundo ni Alena, ginigising siya mula sa isang napakagandang panaginip. Napatingin siya kay Mark, kay Marco, at nakita niya ang pagkalito sa mukha nito. Ang mga mata niyang laging may lungkot ay ngayon ay puno ng pagtataka, nakatitig sa babaeng kararating lang. Anong tinawag mo sa akin? Tanong ni Marco, ang boses ay tila naghahanap ng kasagutan. Ang babae ay hindi sumagot. Sa halip, lumapit ito at hinawakan ang braso ni Marco. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, hindi nag-iiwan ng puwang para sa pagtanggi. Umuwi na tayo, sabi ng babae, ang boses ay utos, hindi pakiusap. Hinila nito si Marco papalabas ng shop. Si Marco, sa kanyang pagkalito, ay nagpatangay na lang. Bago siya tuluyang makalabas, ang mga mata niya ay muling napako kay Alena. May tanong sa mga iyon, may paghingi ng paumanhin, may pangakong hindi pa natatapos. At pagkatapos, wala na sila. Isinara ng driver ang pinto ng Mercedes, at ang kotse ay mabilis na umalis, iniwan ang isang alon ng alikabok at si Alena, nakatayo, tulala, at pakiramdam ay pinagsakluban ng langit at lupa. Marco de Villa. Ang pangalan sa mga balita noon. Ang nag-iisang tagapagmana ng De Villa Corporation. Ang lalaking na aksidente. Ang lalaking hinahayaan niyang halikan siya kanina lang. Napasandal si Alena sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ang lahat ng kasinungalingan, ang sa kanya at ang sa lalaki, ay biglang sumabog sa kanyang harapan. Siya, isang simpleng labandera. At siya, isang bilyonaryo. Isang biro. Isang malaking, malupit na biro ng tadhana. Pinilit niyang kumilos. Kailangan niyang magsara. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang kalimutan ang nangyari. Pero bago pa niya maabot ang pintuan, ang kampana ay muling tumunog. Ang babae. Bumalik ito. Mag-isa. Kung kanina ay matalim ang tingin nito, ngayon ay para itong yelo. Malamig. Nakakapanigas. Pumasok ito sa loob ng shop, at ang maliit na espasyo ay tila lalong sumikip dahil sa presensya nito. Inilibot nito ang tingin sa paligid, sa mga nakasampay na damit, sa mga makina, sa sahig na medyo basa pa dahil sa ulan, at isang bahagyang pag-iwi ang gumuhit sa mga labi nito. Isang tingin ng pandidiri. Magkano? Tanong ng babae. Ang boses direkta at walang paligoy. Oh! Yun lang ang naisagot ni Alena. Magkano ang kailangan mo para layuan mo ang anak ko? Paglilinaw nito, na para bang kausap lang niya ang isang tindera sa palengke. Naramdaman ni Alena na nag-init ang kanyang mga pisngi, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa hiya at galit. Para siyang binuhusan ng isang baldeng maruming tubig. Wala po akong hinihinging kahit ano, sabi ni Alena, pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. Ang babae ay bahagyang tumawa, isang tawang walang saya. Lahat kayo, pare-pareho lang ang sinasabi. Pero lahat kayo may presyo.
Dumukot ito sa kanyang mamahaling Hermes bag at naglabas ng isang checkbook at isang Montblanc pen. Mabilis itong nagsulat. Pagkatapos, pinunit nito ang tseke at inilapag sa ibabaw ng mesa, sa tabi ng mga bagong tiklop na kumot. Iyan. 10 milyong piso. Sapat na siguro iyan para makapagsimula ka ng bagong buhay. Sa probinsya. Malayo dito. Malayo sa anak ko. 10 milyon. Ang halagang hindi kayang kitain ng pamilya niya kahit sa 10 buhay. Ang halagang kayang magbayad sa lahat ng utang nila, magpagamot sa nanay niya, magpaaral sa mga kapatid niya. Ang halagang kapalit ng kanyang dignidad. Tinitigan ni Alena ang tseke. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ng babae. Sa unang pagkakataon ngayong araw, hindi takot ang nasa mga mata niya, kundi isang tapang na hindi niya alam na mayroon siya. Hindi ko po kailangan ng pera niyo, ma'am, sabi niya, dahan-dahan at malinaw. Ang pangalan ko ay Doña Esmeralda de Villa, pagtatama nito, may diin sa bawat salita. At huwag kang magpanggap na malinis ka. Alam ko ang mga katulad mo. Kinuha ni Alena ang tseke. Ang papel ay malamig sa kanyang mga kamay. At sa harap mismo ni Doña Esmeralda, pinunit niya ito. Minsan. 2 beses. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Ang mukha ni Doña Esmeralda ay nagbago. Ang lamig sa mga mata nito ay napalitan ng nag-aapoy na galit. Walang hiya ka, sabi nito, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Akala mo ba matapang ka? Akala mo ba may laban ka? Lumapit ito, isang hakbang na lang ang layo nila sa isa't isa. Naamoy ni Alena ang mamahaling pabango nito, isang amoy na kabaligtaran ng amoy ng sabon sa kanilang shop. Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo, bata, bulong ni Doña Esmeralda. Ang buhay na meron ka ngayon, kaya kong bawiin yan sa isang pitik lang ng mga daliri ko. Ang maliit na negosyong ito. Ang pamilya mo. Mag-ingat ka. May finality sa bawat salita. Isang pangako ng kapahamakan. Alamin mo ang lugar mo. Pagkasabi noon, tumalikod na si Doña Esmeralda at naglakad palabas, iniwan si Alena na nanginginig, hindi na sa hiya, kundi sa purong takot. Ang mga piraso ng punit na tseke sa sahig ay parang mga piraso ng kanyang nawasak na puso at ang simula ng isang bagyo na alam niyang parating na. Ang biyahe pabalik ay isang malaking katahimikan. Nakaupo si Marco sa malambot na leather seat ng Mercedes, ang amoy ng mamahaling sasakyan ay tila sumasakal sa kanya. Sa bawat metro na inilalayo nila mula sa labakliin, pakiramdam niya ay inilalayo siya mula sa kaisa-isang bagay na naging totoo para sa kanya sa nakalipas na mga buwan. Si Alena. Ang mukha nitong puno ng gulat at sakit ay nakatatak sa kanyang isipan. Ang babaeng katabi niya, ang babaeng nagsabing ina niya ito, ay hindi nagsasalita. Nakatingin lang ito ng diretso sa daan, ang mukha ay parang isang maskarang gawa sa marmol. Si Doña Esmeralda. Ang pangalan ay may bigat, may kapangyarihan. Nararamdaman niya ito. Pagdating nila sa isang dambuhalang mansyon na napapaligiran ng matataas na pader, pakiramdam ni Marco ay pumasok siya sa isang ginintuang kulungan. Dinala siya sa isang silid na mas malaki pa sa buong apartment, unit niya sa Santa Mesa. Ang sahig ay makintab, ang mga kasangkapan ay antigo, at may isang malaking painting niya sa pader, isang bersyon niya na nakasuot ng suit, may kumpiyansa sa mga mata, at isang ngiti na hindi niya maalala. Ito ang kwarto mo, anak. Magpahinga ka muna, sabi ni Doña Esmeralda, ang boses ay mas malumanay na ngayon, ngunit mayroon pa ring kontrol. Naiwan siyang mag-isa. Nilapitan niya ang malaking bintana. Mula roon, tanaw niya ang isang malawak na hardin na may swimming pool. Napakaganda. Napakatahimik. Ngunit ang katahimikang ito ay nakabibingi. Mas gusto pa niya ang ingay ng mga sasakyan at tawanan ng mga bata sa Santa Mesa. Humarap siya sa salamin. Ang lalaking nakatitig sa kanya ay suot pa rin ang simpleng t-shirt at pantalon na binili niya sa ukay-ukay. Hindi siya kabilang dito. Maya-maya, pumasok ang kanyang ina na may dalang isang tray ng tsaa. Alam kong marami kang tanong, Marco, sabi nito, umupo sa isang silyang pelus. Bakit niyo ako hinayaang manirahan doon? Bakit niyo ako pinabayaan? Yun ang unang tanong na lumabas sa bibig ni Marco. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Esmeralda.
hindi ka namin pinabayaan. Pagkatapos ng aksidente mo, sinabi ng mga doktor na kailangan mo ng espasyo para magpagaling ng walang pressure. Ang sabi nila, mas makabubuti kung hahayaan ka naming mahanap ang sarili mo. We were watching you from the distance, always making sure you were safe. Ang paliwanag ay lohikal. Pero sa puso ni Marco may mali. Ang aksidente ano po ba talaga ang nangyari, tanong niya. You were overworked. The pressure from the company was too much, paliwanag ng ina niya. You were driving home late one night, and you lost control of the car. It was an unfortunate accident, anak. But what's important is you're alive. Pressure sa trabaho. Nawala ng kontrol. Paulit-ulit na umikot ang mga salitang iyon sa isip ni Marco. Ngunit hindi iyon ang nararamdaman niya. Sa tuwing sinusubukan niyang alalahanin ang gabing iyon, hindi pressure ang lumalabas, kundi takot. Sinubukan niyang tawagan si Alena. Kinuha niya ang kanyang cellphone at dinyal ang numero nito na nasave niya mula sa resibo. Nagring ito ng ilang beses. Ngunit walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. At ulit. Sa huling subok, ang tawag niya ay ni-reject. Isang kirot ng pagkadismaya ang naramdaman niya. Natatakot ba ito sa ina niya? O may iba pa bang dahilan? Napaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang kanyang ulo. Ang pamilyar na sakit ay bumabalik na naman, mas matindi, mas pumipintig. Pumikit siya ng mariin. Ang nakabibinging tunog ng mga preno. Ang nakasisilaw na ilaw ng isang paparating na sasakyan. At sa gitna ng matinding kirot, isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Malinaw. Mabilis. Hindi ito tulad ng mga malabong anino na dati niyang nakikita. Isang babae. Nakatago sa likod ng isang poste ng ilaw. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot. Ang mga kamay ay nakatakip sa bibig. Si Alena. Napamulat si Marco, hinahabol ang kanyang hininga. Totoo ba yun? O gawa-gawa lang ng isip niya? Ngunit ang imahe ay napakalinaw. Ang takot sa mga mata ni Alena noong una silang magkita sa penthouse, hindi iyon takot sa isang estranghero. Iyon ay takot ng isang taong may nakita. Isang taong may alam. Ang kwento ng kanyang ina, na siya ang nawala ng kontrol sa sasakyan, ay biglang gumuho. Kung siya ang nagmamaneho, paanong nasa labas siya ng sasakyan at nakahandusay sa kalsada? At bakit nandoon si Alena? Tumayo siya. Ang pagkalito niya ay napalitan ng isang desperadong pangangailangan na malaman ang totoo. Hindi na niya kayang manatili pa sa ginintuang kulungang ito, napapaligiran ng mga kasinungalingan na nakabalot sa pagmamahal. Hindi nagpaalam. Hindi nag-isip. Mabilis siyang lumabas ng kwarto, tinakbo ang mahabang pasilyo, at bumaba sa engrandeng hagdanan. Hindi niya pinansin ang tawag ng mga katulong. Lumabas siya ng mansyon at tumakbo sa kalsada. Nagpara siya ng unang taxi na dumaan. Saan po tayo, sir? Tanong ng driver. Sa Santa Mesa. Sa Labaklin, sabi niya, ang boses ay halos paos. Ang buong biyahe ay isang malaking kaba. Nang makarating siya sa tapat ng maliit na shop, ang ilaw sa loob ay patay na. Pero may kaunting liwanag na nagmumula sa likod. Nandoon pa siya. Hindi na siya kumatok. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Nakita niya si Alena, nag-aayos ng mga huling labahin, nakatalikod sa kanya. Alena, tawag niya. Nagulat si Alena at napalingon. Ang takot ay bumalik sa mga mata nito. Lumapit si Marco, bawat hakbang ay may bigat. Huminto siya sa mismong harapan nito, ang dibdib ay puno ng sakit at pagkalito. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mata, naghahanap ng sagot. Nandoon ka ba noong gabing iyon? Tanong niya, ang boses ay nanginginig sa bigat ng tanong. Sabihin mo sa akin ang totoo, Alena. Ang tanong ni Marco ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Alena mula sa kanyang pagkatulala. Nandoon ka ba noong gabing iyon? Ang mga salitang iyon ay naghangin sa pagitan nila, puno ng bigat. Tinitigan niya ang mga mata ni Marco, mga matang puno ng pagkalito, sakit, at isang desperadong paghahanap ng katotohanan. Ang katotohanang itinatago niya. Ang banta ni Doña Esmeralda ay umalinggaw sa kanyang isipan. Ang pamilya mo. Mag-ingat ka. Kung aaminin niya ang lahat, ano ang mangyayari? Maniniwala ba si Marco sa kanya?
O mas maniniwala ito sa sarili niyang ina? At kung maniwala man ito, ano ang gagawin ni Doña Esmeralda? Ang maliit nilang negosyo, ang pamilya niya sila ang malalagay sa alanganin. Ang takot ay gumapang sa kanyang lalamunan, sinasakal ang mga salitang gusto niyang sabihin. Hindi, sabi niya, at ang isang salitang iyon ay parang laso na lumabas sa kanyang bibig. Hindi kita nakita noon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bumagsak ang kanyang mga mata sa sahig, hindi kayang salubungin ang tingin ni Marco. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, ang nagbabadyang pagtulo ng mga luha. Luha ng kasinungalingan. Luha ng pagkakasala. Bakit ka umiiyak? Mahinang tanong ni Marco. Natatakot ako, sabi niya, at sa pagkakataong ito, totoo ang sinabi niya. Natatakot ako sa nanay mo. Sa mundo ninyo. Hindi ako kabilang dyan, Marco. Isa lang akong labandera. Naramdaman niya ang paglapit ni Marco. Ang init ng kamay nito nang hawakan nito ang kanyang balikat. Huwag kang matakot, sabi nito, ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ko alam kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Pero ang alam ko, ang nararamdaman ko para sa'yo totoo to, poprotektahan kita, Alena. Pangako. Ang pangakong iyon, imbes na magbigay ng ginhawa, ay lalo lang nagpabigat sa kanyang dibdib. Paano siya poprotektahan nito mula sa isang katotohanang siya mismo ang nagtatago? Niyakap siya ni Marco. Isang yakap na mahigpit at puno ng pag-aalala. Sa sandaling iyon, hinayaan ni Alena ang sarili niyang sumandal, kahit alam niyang hindi tama. Kahit alam niyang ang buong relasyon nila ay nakatayo sa pundasyon ng isang malaking kasinungalingan. Inamoy niya ang pamilyar na amoy ni Marco, isang halo ng mamahaling pabango mula sa mansyon at ang simpleng amoy ng hangin sa Santa Mesa. Ang amoy ng dalawang mundo na hindi kailanman dapat magtagpo. Biglang tumunog ang kampana sa pinto. Mabilis silang naghiwalay na parang mga teenager na nahuli sa akto. Napatingin si Alena sa pinto at ang puso niyang kumalma na sana ay muling kumabog ng mas mabilis. Isang lalaki ang pumasok. Nakasuot ito ng mamahaling polo shirt at designer jeans. May kumpiyansa sa kanyang paglakad at isang ngiti sa kanyang mga labi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Pamilyar ang mukha nito mula sa mga social pages ng mga magasin. Pinsan, bati ng lalaki, ang tingin ay nakapako kay Marco. Kanina ka pa namin hinahanap. Halos atakihin na sa puso si Tita Esmeralda sa pag-aalala. Paolo, sagot ni Marco, baka sa boses ang pagkagulat at kaunting inis. Anong ginagawa mo dito? Hinanap ka, syempre, sabi ni Paolo, lumapit ito at inakbayan si Marco na parang matalik silang magkaibigan. Doon lang nito ibinaling ang tingin kay Alena. At sino naman itong magandang binibini? Ang mga mata ni Paolo ay tila sinusuri ang bawat pulgada ng pagkatao ni Alena. May kakaibang kislap sa mga ito, isang kislap na nagparamdam sa kanya na para siyang isang insekto sa ilalim ng mikroskopyo. Si Alena, pakilala ni Marco. Alena, si Paolo, pinsan ko. Paolo Javier, sabi nito, inilahad ang kamay. It's the pleasure to finally meet the girl who's been keeping the cousin busy. Nag-aalangan na inabot ni Alena ang kamay nito. Ang palad ni Paolo ay malamig at ang pagkakahawak nito ay mas mahigpit kaysa sa kinakailangan. Pakiramdam niya ay hindi lang kamay niya ang hinawakan nito, kundi pati ang kaluluwa niya ay kinikilatis. Alena Reyes po, sagot niya, mabilis na binawi ang kanyang kamay. Reyes T. Pag-uulit ni Paolo, tila tinatandaan ang pangalan. Ang mga mata nito ay hindi umaalis sa kanya, sinusuri ang kanyang reaksyon, ang kanyang bawat paghinga. Bumaling si Paolo kay Marco. Kailangan na nating umuwi, pinsan. Gabi na. At isa pa, bukas, kailangan mong simulan ang therapy mo para bumalik na ang mga alaala mo. We need the old Marco back in the company. Ang salitang ki-alaala ay parang karayom na tumusok sa puso ni Alena. Tumango si Marco kahit baka sa mukha nito ang pag-aatubili. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pangakong babalik ito. Mag-iingat ka, Alena. Babalik ako, okay? Sige, yun lang ang naisagot ni Alena. Ang lalamunan niya ay tuyo. Tumalikod si Marco para kunin ang jacket niya na naiwan sa isang silya. Sa maikling sandaling iyon na hindi ito nakatingin, ang mga mata ni Paolo ay muling napako kay Alena.
Ang ngiting nakapaskil sa mukha ni Paolo ay dahan-dahang nagbago. Hindi ito nawala, ngunit ang init ay naglaho. Ang natira ay isang malamig, kalkuladong ngiti. Ang mga mata nito ay bahagyang nanliit, at sa isang nakapangingilabot na segundo, nakita ni Alena ang isang kislap ng pagkilala sa mga ito. Hindi pagkilala sa isang bagong kakilala, kundi pagkilala sa isang taong matagal nang hinahanap. Isang anino mula sa nakaraan. Naramdaman ni Alena na nanigas ang buo niyang katawan. Alam niya. Nakikilala siya nito. Si Paolo Javier ang lalaking nagmamaneho ng itim na kotse noong gabing iyon. Mauna na kami, Miss Reyes, sabi ni Paolo, ang boses ay malambing pa rin, ngunit para sa pandinig ni Alena, ito'y isang banta. Hinila na nito si Marco palabas. Ang kampana sa pinto ay muling tumunog, hudyat ng kanilang pag-alis. Naiwan si Alena sa loob, nakatayo sa gitna ng mga labahin, ang katawan ay nanginginig. Ang hangin ay tila biglang lumamig. Ang mukha ni Paolo. Ang ngiti nito. Ang mga mata nito. Umuulit-ulit sa kanyang isipan. Hindi ito tapos. Ito pa lang ang simula. Napasalampak siya sa isang upuan, ang lakas ay tila tuluyang nawala sa kanyang mga tuhod. Napatingin siya sa kanyang cellphone na nakapatong sa mesa. At sa sandaling iyon, umilaw ito. Isang text message. Mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang cellphone. Binuksan niya ang mensahe. 4 na salita lang ang nakasulat. 4 na salita na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Alam ko ang nakita mo. Ang cellphone sa kamay ni Alena ay parang isang bloke ng yelo. Alam ko ang nakita mo. Binasa niya ang mga salita ng paulit-ulit, umaasang sa bawat pagbasa ay magbabago ang mga ito, magiging isang pagkakamali, isang text na para sa iba. Pero hindi. Ang mga letra ay nanatiling matatag, isang malamig na pangako ng isang bagay na masama. Pinilit niyang tumayo. Kailangan niyang magsara ng shop. Kailangan niyang umuwi at magtago sa ilalim ng kanyang kumot. Kailangan niyang magpanggap na hindi niya natanggap ang mensahe. Ngunit bago pa niya magawa iyon, muling umilaw ang screen. Isang bagong mensahe. Sa iskinita sa likod ng simbahan. Ngayon na. Huwag kang magkakamaling magsama ng iba. Hindi ito isang pakiusap. Ito ay isang utos. Ang takot ay parang isang malamig na kamay na humigpit sa kanyang puso, pinipiga ang lahat ng hangin mula sa kanyang mga baga. Si Paolo. Sigurado siyang si Paolo ito. Ang lalaking may ngiting kaakit-akit at mga matang puno ng kadiliman. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang tumakbo. Ang magsumbong. Ngunit kanino? Sa pulis? Anong sasabihin niya? Na nakatanggap siya ng isang misteryosong text. Na natatakot siya sa pinsan ng lalaking minamahal niya. Pagtatawanan lang siya. Kay Marco. Paano niya sasabihin kay Marco na ang pinsan nito ay nagbabanta sa kanya? Lalo na't kagagaling lang niya sa pagsisinungaling dito. Wala siyang pagpipilian. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang bag, pinatay niya ang mga ilaw sa shop. Bawat tunog sa labas ay parang isang yabag na papalapit. Bawat anino ay tila may anyo ng isang nag-aabang na panganib. Ang paglalakad papunta sa likod ng simbahan ay ang pinakamahabang paglalakad sa buong buhay niya. Ang iskinita ay madilim at makitid, amoy basura at nabubulok na mga dahon. Tanging ang liwanag mula sa buwan ang nagsisilbing ilaw. Doon, sa gitna ng dilim, nakita niya ito. Nakasandal sa pader, ang mga braso ay nakakrus sa dibdib, tila isang hari sa kanyang madilim na kaharian. Si Paolo. Mabuti naman at dumating ka, sabi nito, ang boses ay kalmado, na lalong nakapagpadagdag sa kanyang kaba. Akala ko, matapang ka. Tulad ng ginawa mo sa tseke ni Tita Esmeralda. Hindi nakapagsalita si Alena. Ang dila niya ay parang nakakabit sa kanyang ngala-ngala. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan, pagpapatuloy ni Paolo, lumapit ito ng isang hakbang. Gusto ko lang maging malinaw ang lahat sa pagitan natin. Gusto kong malaman mo kung gaano ka ka-espesyal sa akin. May panunuya sa salitang ki-espesyal. Nakita mo ako noong gabing iyon, hindi ba, diretsong tanong nito. Habang nakatago ka sa likod ng poste. Isang munting daga na nanonood sa dilim. Tumango si Alena, isang bahagyang paggalaw ng ulo na puno ng takot.
Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Paolo. Good. At least we're on the same page. Pero may isang bagay na sa tingin ko, hindi mo pa alam. Lumapit pa ito, at si Alena ay napaatras hanggang sa maramdaman niya ang malamig at magaspang na pader sa kanyang likuran. Wala na siyang matatakbuhan. Akala mo siguro, isa lang iyong simpleng hit and run, no, bulong nito, ang hininga ay amoy mamahaling alak. Akala mo na aksidente lang ang mabait at tanga kong pinsan. Ikiniling nito ang ulo, tila pinakikiramdaman ang kanyang reaksyon. Hindi yun aksidente, Alena.